Sino nga ba ang 7 prinsipe ng impyerno? Mga kaibigan, matapos mangyari ang isang malaking digmaan sa kalangitan, yung mga anghel na kumampi kay Lucifer ay kasama niyang napatalsik mula sa langit at sinasabing sila ay napunta sa impyerno. At sa mga anghel na yon, mayroong 7 pinakamalakas at kinatatakutan na sila ring simbolo ng 7 deadly sins. Una ay si Leviathan, simbolo ng envy o inggit, at sinasabing ang kanyang bunganga ang entrance o pasukan papuntang impyerno. Pangalawa ay si Mammon, simbolo naman ng greed o kasakiman. Ayon sa mga kwento, sa kanya nakikipagkasunduan ang mga mayayaman at makapangyarihang tao at kapalit ng kayamanan ay ang kanila namang kaluluwa. Pangatlo ay si Azazel, simbolo naman ng wrath o galit. Base sa mga lumang teksto, siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga higante sa mundo dahil nakipagtalik daw ito sa mga tao na siyang nagbunga ng mga Nephilim. Pang-apat ay si Belphegor, simbolo ng slut o katamaran. Sinasabing hindi naman ito kinampihan si Lucifer dun sa digmaan, pero sa kabilang banda ay nanatili lamang siyang neutral at walang ginawa na naging dahilan upang siya ay mapatalsik mula sa langit. Panglima ay si Asmodeus, simbolo ng lust o kahalayan. Ayon sa kwento, ay sobra itong naging obses sa isang babaeng nagngangalang Sarah at pinatay ang lahat ng kalalakihang nagkagusto rito. Pang-anim ay si Beelzebub, simbolo naman ng gluttony o katakawan. Ayon sa demonology, siya raw ang pinakaloyal na alagad ng panghuli at pang-7 prinsipe ng impyerno na si Lucifer, ang simbolo ng pride o kayabangan. Ayon sa kwento, siya ang pinakamalakas na anghel noon sa langit. Ngunit dahil sa kanyang kayabangan at sa kagustuhang palitan sa trono ang Diyos, siya ay naghimagsik, ngunit siya ay nabigo dahil tinalo ito ng archangel na si Michael at ngayon ay pinaghaharian na daw nito ang dagat-dagatang apoy. Walang kasiguraduhan kung totoo nga ba ang mga kwentong ito na nakabase sa Biblia at mga lumang kwento galing sa iba't ibang kultura, pero pakatandaan na marami talagang mahiwagang bagay sa mundo ang mahirap ipaliwanag, kaya dapat open-minded tayo sa lahat ng paniniwala. Ikaw kaibigan, alin dun sa kanilang 7 sinisimbolong mga kasalanan ang sa tingin mo ay nagawa mo na?